Hi guys, good morning. This is me again, Joy Fajardo, and welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. Kung kayo po ay hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, abay, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. subscribe din pag may time, guys. So today is a Sunday at syempre magsisimba muna tayo. It's a Sunday routine namin talaga na magsisimba kami ng morning. It's either 9 AM or 11 AM pa man yan. Talagang tinatry namin ng best namin na magsimba. Maliban na lang nung last week, nung nag-minus 24, 28, ganon. So, feels like minus 30 na siguro yun. Pinili na namin hindi na lumabas kasi syempre, may baby tayo, diba? Tapos kararating lang namin galing Pinas, so medyo naninibago ang aming bebe. Pero on a regular Sunday, kung kaya naman, pinipili talaga namin makapagsimba kasi, diba? Yun lang naman yung isang araw na talagang hinihingi ni Lord na tayo ay bumisita. So, bibisita tayo. Alright, so saan ba kami nagsisimba? Tiga Edmonton nga pala kami, guys. So, pag nagsisimba kami, actually marami kaming sinubukan. Nagtry kami sa St. Matthews, nagpunta kami sa downtown. Anong tawag sa downtown? St. Joseph. Tapos, parang nakailang simbahan din tayo, no? Dami-dami din. Madami, St. Thomas yata. Nagpunta rin kami sa St. Thomas. Ang layo na nun. Talagang hinahanap namin kung saan yung maganda yung pakiramdam namin. Sabi nung paring isang tiga PEI, actually nagigilty ako nun kasi ang closest sa bahay namin nung lumipat kami ng bahay ay si Church A, for example. Siya yung pinaka-closest. Pero dahil nga ang gaan ng loob ko dun sa isang church, kay Church B, parang mas maano yung pakiramdam ko pag doon nagsisimba. Sabi nung isang pare, nagigilty nga kasi ako kasi parang lumalayo pa ako, may mas malapit sa amin. Sabi nung isang pare, which is alam ko sa pare yata sa Church A yung nagsabi, go where you will thrive. Kung saan kayo mas mag-grow, dun kayo. So kung pakiramdam nyo ay yung community nung isang church ay mas swak sa inyo, although same lang naman, pero minsan kasi may ang gaanong pakiramdam, alam mo yun, ewan ko, ako lang, mayroong times na ang gaanong pakiramdam mo sa lugar na yun, sa may ganong feeling minsan, tinetest namin yun. So naglilipat-lipat kami sa iba't ibang church para maramdaman namin na kung ano yung feel, at saka meron din kasi mga church na mas child-friendly. Although lahat naman ng church ay child-friendly, meron lang mas. Yung parang alam mo na, puro bata dito. So, hindi ka masyadong nakakaano na, pag umiyak yung baby ko, parang nakakahiya, parang pagtitinginan ako. Yung mga ganun ba? So, ayun, pati nga yung mass times, guys, it makes a difference. Kasi merong mga moms na mas nagsisimba ng ganitong time. Yung parang mas magaan sa pakiramdam. And ayun, after a while, so lumipat kami dito ng October. Actually around December, pretty set na kami na, ay, ito na yung church na, ito na yung simbahan na talagang feeling ko dito tayo, which is good thing. Yun din yung closest sa amin. So nasa 10 minutes drive lang siya. So yun, pa-drive na nga tayo papunta doon. Ang amin nga pong church ay St. Charles. Ayan. And may Catholic school din yata siya sa tabi. So yun yung parang very siya, child friendly. Ayan, pupunta na tayo dun, guys. Usually we try to go to church at 9 kasi we feel na it's gonna be parang you always lagi tayong maaga. Nung wala pa kaming baby, guys, nagsisimba kami 6 AM 7 AM kasi gusto namin i-start yung day talaga na nakapagsimba na kasi parang feeling mo ang dami mong ma-accomplish. Parang ganon, kahit Sunday siya, although nagpahinga ka lang naman, ang gaan lang sa pakiramdam na you start your day na magsimba and then yun. Pero ngayon nga na may baby na, medyo struggle na magsimba ng early. Number one, because you have to prepare not just yourself but the baby as well. And then on top of that, syempre, depende yan sa sleep ng baby minsan. Although si Vibe ay good sleeper, katulad kahapon, di ba, napanood nyo naman yung isa naming video, kami ay gumala, pinaglaro namin si Vibe sa isang community playground. So nakatulog siya agad after that kasi nga napagod, and then ang nangyari is nagising siya, nagstay longer siya na awake ng mga until 12, parang gano'n. Na-late siya ng tulog kasi nakatulog siya agad after the play. Syempre inaano pa rin namin kahit hindi kami used sa ganong setup. First baby, so kami din, ang pagiging parent ay you also learn as you go. So ayun, tinitingnan pa namin kung paano magiging okay yung pattern. So anyway, na-late ng tulog si Vibe. Ang nangyari is kanina late din siyang magising. So hindi kami makakapagsimba ng 9. Kaya ngayon
Simba tayo ng 11. After the mass, we are thinking of going again sa yung may makikita lang na bata si Vibe, kahit hindi naman siya playground. Gusto ko lang na may makikita siyang bata kasi kahapon, kung napansin nyo nga, medyo na medyo na hiya siya, tapos ayaw niya magpababa. So gusto ko mas masanay siya na marami siyang nakikita, yung mga ganun. So kahit tambay lang talaga, kasi nakaupo lang kami, tapos may mga bata lang, okay na ako dun. Basta may makita lang siya. Kahit sa mall nga lang, maupo lang kami dun sa mall, may makita siyang mga tao, okay na. Basta hindi lang siya yung laging sa bahay. Kasi ang naging ending nun, pag nasa bahay, nagpe-play naman siya, good naman siyang mag-play on her own. Pero yung iba yun, syempre gusto mo siyang i-introduce sa mga ganun. And yun pala yung nakalimutan nating sabihin kahapon. Dito kasi sa Canada, talagang ini-introduce sila sa daycare very early in the baby's life. So meron yung dine-daycare ng months old pa lang. Yun. So tinatry namin siya na i-introduce sa mga ganun. Baka sa susunod yun nga, magsaswim naman kami para iba na naman. Pahirapan na naman mag-video kasi ang daming bata. Dito kasi guys sa Canada ay ang child protection talaga ay extreme. So bawal mong i-video ang batang hindi mo anak or without their consent, their parents' consent. Bawal yun. Kahit sa mga schools, if there's someone who's gonna take photograph, they're gonna ask for the parents' permission if people can take photograph. Ay, naiyak siya. Nag-ask permission muna sila. Ganon sila dito. Kasi sa AI ngayon, meron ganon yung face ng bata, hindi man baby, toddler, parang ginamit yung face niya sa mga kabastusan. Ganon. Kasi di ba mga AI, ayan. So kaya kailangan din talaga ng strict rules para sa mga technology, internet related, artificial intelligence related. The bunny sleeping. Tulog na din siya. Yun lang yung niya. See the bunny sleeping. Sige na guys, Jumijiyakers na siya. So, kita-kits tayo. Ayan na tayo, diba? Malapit-lapit na. Pakita ko sa inyo mamaya yung simbahan. See ya. Uy! Dandan ka. Ayan guys, late na nga kami sa kasalanan nitong isang to. Sorry naman, magaling. Hindi gumamit ng maps, tapos nawala na tuloy kami. Ano ba yan? Lapit-lapit lang sa simbahan, wala pa kami. At syempre mag-front cam tayo dahil hindi papakita ko sa inyo simbahan, hindi naman yung fest lang ko. Ayun. So yun yung church. 0.5 tayo para mas wide. Ay, sarap ng simoy ng hangin kay lamig. Mamaya, may sugat na naman yung kamay ko. Mag-cream na naman tayo. Ayan. Positive vibes lang. Ito na tayo sa may simbahan ng St. Charles. Ayan, ganyan siya guys. Ang gusto ko kasi dito din palang isa. May malaki yung parking niya. Yung ibang church, maliit yung parking kasi. Ayan siya guys. Hi guys! Ayan, nandito na ngayon tayo ulit sa sasakyan. Katatapos lang ng mass, na-late nga tayo dahil naligaw tayo guys. Nalagpasan natin yung kanto na dapat lilikuan natin. Ito kasing sige ko ay tinatraya tayong kanyang Google Map skills. Hindi siya na Google Map. So lumagpas tayo dun sa dapat nating lilikuan. Malapit nga lang naman kasi 10 minutes lang. Ayun, ending 20 minutes. Charot. Tapos nakapagsimba na kami. The vibe, medyo ano siya ngayon. Medyo may kakulitan. Nagsisimula na ang kanyang kakulitan era. And for today, una nating pupuntahan after ng mass. Siyempre magsa-superstore tayo kasi kulang na ng milk si Vivey. Isang box na lang yung nasa bahay. Binuksan mo na yung last na box. Hindi. So yun, unahin na natin yung sa superstore para mauna na yung milk ni Vibe. And then after nun, didiretso tayo sa Clairview. Tingnan natin kung open sila. Clairview yata parang may kasarili nilang community center na meron ding mga parks. So titingnan natin kung pwede tayong tumambay doon.
para si Vibe ay may makitang ibang mga kids. O yan, kita-kits tayo mamaya.